Ihahayag po natin ang kanyang kabutihan at katapatan. Amen? Sige nga po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, let's declare His goodness. Praise Jesus. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen! At bago po natin simulan ang pagtitipon na ito, huwag po nating kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kakilala at mga kaibigan. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood, at mapagpala ng salita ng Diyos. Amen! Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, aming Diyos na buhay! Hallelujah! Pagpuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang.
Hallelujah. Tunay ang walang makakapigil sa aming pagpupuri at pag-aawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Karapat dapat ka lamang, O Diyos, sa pinakamataas na kapurihan at pasasalamat, O Panginoon. Hallelujah. 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 O Diyos, hayaan mo na patuloy ka naming maawitan. Patuloy ka naming papurihan sa oras ito. Panginoon, dinggin mo ang aming pag-awit. Dinggin mo ang aming pusong nagagalak. Sa iyong presensya, Panginoon, ang aming pusong nagpapasalamat. Sa kabila ng pagsubok, Panginoon, sa kabila ng lahat ng problema, Lord, sa lahat ng karamdaman, Panginoon, ng pangangailangan, nanatiling tapat ang iyong mga pangako, ang iyong pag-ibig, O Panginoon. Nagbibigay sa amin ng pag-asa araw-araw, ng kalakasan, Lord, ng pag-iingat sa aming lahat. Tunay nga, Panginoon, na wala nang hihigit pa sa iyo, wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo araw-araw. Salamat, O Diyos. Tunay nga kay dakila, kay tapat, kayong Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya mga kapatid, patuloy natin itaas sa Panginoon ang ating puso, ang ating buhay. Taas natin ang ating mga kamay, tanda ng ating pagsukot, pagkilala sa dakilaan ng Panginoon. Iawit natin sa Kanya ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang katapatan, ang Kanyang pag-ibig. Tunay siya'y karapat-dapat lamang sa pinakamataas na kapurihan mo sa salamat. Kasama natin ngayon ang Panginoon. Ihayag mo sa Kanya ang lahat. Lahat ng nasa puso. Nakikita ng Diyos niyo kung ano ang laman ng puso natin. Kaya tunay nga wala na makakahadlang para mapapurihan natin siya, may taas natin ang Kanyang pangalan, higit sa lahat mo pangalan. Kaya minsan pa, buong puso at buong buhay tayong umawit sa Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan,
ikaw ay mamasdan ang halika, sa'yo ay tumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang
Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng mabuting balita mula kay Kristo. At i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alfred Carpio sa series na The Power in the Name of Jesus. Sa topic na The Name Jesus is the authority to preach the gospel. Sige po, ibalik na po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Hesus. Amen! Pagpalang araw po mga kapatid, naway natili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagkapatuloy po ng ating serye, The Power in the Name of Jesus, ang magiging topic po natin sa araw po na ito, The name Jesus is the authority to preach the gospel. Sama-sama po muna tayong manalangin. Lord, praise you Lord sa lahat po Ama sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na kami po ay magkatipon-tipon, magpuri sa inyong pangalan. Pasalamat Panginoon. At tunay nga po, dakila ka Panginoon, kamangha-mangha ang inyong mga gawa. At patuloy Panginoon, hayaan nyo na mapapurihan ka po namin, mapasalamatan ka po namin Panginoon. Ama, mangusap rin po kayo sa amin, yung misahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan. Gamitin nyo po na instrumento, yung magpapahayag ng inyong mga salita, para po maunawaan po namin yung inyong kalooban, Panginoon. At patuloy sa lahat po ng ito, tanging ang pangalan lamang niyo ang may taas. Ito po idalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, praise you Lord. So saan po ba natin makikita yung binabanggit po rito sa topic po natin? That the name Jesus is the authority to preach the gospel. Mababasa po natin to sa Lucas 24 verse 47. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Yan. So yung authority po in Jesus name. Yan. So yung nangungusap po rito ay ang Panginoon. Yan. At yung binabanggit po niya na sa kanyang pangalan ay yung pangalang Jesus. Yung binigay ng Ama kay Jesus Christ, yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. At ano po yung ipangangaral? So yung pong gospel, yung kapatawaran ng kasalanan. Yan. Yung pong kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Yan. So yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. So yung repentance, yung pagtalikod sa kasalanan, at yung pardon, yung kapatawaran sa pamagitan nung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ito po ay sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan. And we receive it through Jesus Christ. Sa pamagitan po ng pananampalataya, pagkilala kay Jesus bilang Kristo, bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay. At ito po ay ipinahayag ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And so, nung ang Panginoon po ay muling nabuhay, siya po ay muling nagpakita sa mga alagad at pinagkaloob po sa kanila yung Espiritu Santo. Yan. At binanggit po niya na dapat ipangaral yung mabuting balita. Yan. At ito nga po yung tinanggap din po natin na Great Commission sa paghayo na ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo, gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. At bago po pinahayo ng Panginoon yung kanyang mga alagad, yan. So sabi po niya, wag muna kayong aalis dun sa Jerusalem, hintayin niyo ipinangako ng Ama, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Yan. At pagbabasa yun ng Espiritu Santo, sabi niya, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. So isa pong revelation yung pinakita po ni Jesus Christ. At ito po ay panukala na pansamantalang
nalihim noong mga panahon po na bago po ipinahayag po ito ng Panginoon. So ano po yun? Na yung kaligtasan ay hindi lang po para sa mga Hudyo, kundi inoffer na para sa lahat ng tao. Yan. So yan po yung gospel. Yan po yung mabuting balita na tinanggap po natin hanggang sa kapanahunan natin. Yung kagandahang loob ng Diyos, yung pagpapulang sala sa pamagitan ni Jesus Christ. Yan. At maari pong sa mga nagdaang panahon, yan, so hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sabi po sa Gawa 17:30. Yan. So, bagamat nung una, so nangusap po siya sa kanyang bayang pinili, yung bayang Israel, ngunit pinakita po ni Jesus Christ, ni-reveal po niya na yung kagandahang loob, yung ibig ng Diyos na pagsisisi at kapatawaran ay para sa lahat ng tao. At ang kinomisyon nga po ng Panginoon, yung una po niyang pinahayo ay yung kanyang mga alagad. Yan. At ang sabi po rito, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Yan. So yung binanggit po ng Panginoon na ipangaral sa lahat ng bansa. Yan. So iyan po ang revelation na yung kagandahang loob po ng Diyos ay para sa lahat. Yan. At sabi po, ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem or starting in Jerusalem. Kaya nga po ang mga alagad, yung sila Pedro po una, pinahayo po sila doon sa mga Hudyo. Yan, dito nga po mula sa Jerusalem. At maging po sila Pablo at Bernabe na kinumisyon ng Panginoon sa kinumisyon ng banal na Espiritu na mangaral sa mga hintil, ay nagsimula rin munang mangaral sa mga Hudyo. Yan, sabi nga po nila sa Gawa 13:46, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kahit sa mga hintil na kami mangangaral. Yan. So yun po yung naging warning o babala nila Pablo at Bernabe doon sa mga Hudyo. Yan. Na bagamat sa kanila una ipinahayag yung kaligtasan, yung pagandahang loob ng Diyos, yung salita ng Diyos, ngunit ito ay itinakwil. Yeah? At ito po ay parang hinahatulan na nila yung kanilang sarili. Sabi, ngunit itinakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Yan po yung sabi nila Pablo at Bernabe. Kahit sa mga hintil na kami, mangangaral. Yan. So doon po sa binanggit dito ng Panginoon sa Lucas 24:47, so pinakita rin po dito, binanggit dito yung komisyon, yung dapat gawin o isa katuparan ng mga alagad. So una nga po, ipangaral yung repentance and remission of sins. Yan. So yung pong pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Yan. At on whose authority, sabi po ng Panginoon, in my name, in His name. Yan, sa kanyang pangalan. So sa pangalan po ni Jesus Christ. Yan. So ito po yung authority. Bakit humayo nangaral yung mga alagad? At kanino po dapat ipangaral yung gospel, yung kaligtasan, yung kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng bansa, to all nations. Beginning at Jerusalem. Yan. So mula po sa Jerusalem, sa mga Hudyo, yan. Kaya nga po yung mga alagad, sila Pedro, una nangaral sa mga Hudyo. Yan. At pero hindi po natapos doon. Yan. Pinakita po ng Panginoon kay Pedro, sa mga alagad, kay Pablo, kay nila Bernabe, na yung kaligtasan, yung pagandahang loob ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Yan. Kaya pinahayo po sila sa mga hentil.
At kaya po tayo na hindi man tayo original na kabilang sa bayang hinirang ng Diyos sa Israel, tayo rin po ay naabot ng mabuting balita ng kaligtasan. So yan po yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. At ano po yung magandang balita po na ito? Yan. So sabi po sa 1 Tesalonica 1:5, ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Yan. So yung pong authority, yan. So pinatunayan po ito. Yan. So authority in Jesus name. Yan. So pinatunayan po ito sa buhay ng mga mananampalataya. Yan. So una po doon sa mga alagad, sa mga humayo, um, hindi lang po sa pamamagitan ng salita. Yan. So bagamat nangaral po sila at may kapangyarihan, may authority din po yung salita na kanilang ipinapangaral. At babanggitin din po natin ito. Kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan. So kung paano po kumilos yung banal na Espiritu. Yung sabi nga ng Panginoon, pagbabasa inyo ng Espiritu, kayo magiging saksi ko sa lahat ng mga bansa. Yan. Hanggang sa sa dulo ng daigdig. Yan. At ito po sa pangaral ng mga alagad, yan, so sa pangaral nila Pablo, ito po yung patotoo ng authority na ibinigay din sa kanila. Sabi nga ni Pablo, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Yan. So yung patotoo po na binigyan ng authority yung mga nangangaral ay yung sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan. Sabi rin po sa 1 Corinto 2:4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Yan. So hindi po sa kakayanan ng tao, hindi po sa skills, sa galing. So bagamat maaring nandoon din po yung gift na mula sa banal na Espiritu para po maayos na maipahayag yung mabuting balita, ngunit yung katibayan po na may authority, yung humahayo, nangangaral, sabi po, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So mismong sa buhay nung nangangaral. Yan. So nagmamanifest po yung kilos ng banal na Espiritu, yung fruit of the Spirit, yung gift of the Holy Spirit, nandun po yung pagkilos ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, sinasamahan, pinapatnubayan ng banal na Espiritu yung mga nagdadala ng mabuting balita. Yan. So iyan po yung dapat na makahikayat do sa tao, tanggapin yung kaligtasan na ino-offer sa kanila. So not by works of man, hindi po dahil sa gawa ng tao mismo, kundi sa kilos ng banal na Espiritu. Yan. Kaya nga po yung nangangaral, yung tao, wala pong karapatang magmalaki. Yan. So ang dapat ipagmalaki ay yung pagkakilala sa Panginoon, yung kilos ng Panginoon sa buhay ng mananampalataya. So, yung message po about the authority to preach the gospel in Jesus' name, ito po ay mensahe hindi lang po sa mga nangangaral, mga nagtuturo, sa atin din po na tagapakinig. Yan. So, yung pong tatanggap nito. Yan. So, if we understand the authority, yan, na meron po yung nangangaral, yan, sila nga po ay nangangaral, hindi sa ganang sarili nila, kundi sa authority na binigay sa kanila ng Panginoon, sa patnubay ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng Espiritu, tayo po na nakikinig ay magpapasakop dito. Yan. So if we recognize the authority given to them, we recognize Jesus Christ. So ang Panginoon mismo po ang tinatanggap natin. At pag tayo po ay nagpapasakop sa mga nangangasiwa sa atin, sa tagapangalaga, tagapagturo,
sa iglesia, sa mga mangaral, ay sa kay Jesus po tayo mismo nagpapasakop. Yan. Sabi po sa mga Hebreo 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Yan. So, yung passage po na ito has something to do with accepting authority, yung pagpapasako. Yan. So, pagkilala doon sa authority. At yung authority nga po, ultimately, ay kay Jesus Christ. Yan. Kaya po tayo, pag nagpapasakop, sa mga nangangasiwa po sa atin sa iglesia, kay Jesucristo po tayo nagpapasakop. Sabi rin po sa 1 Thessalonica 5:12-13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. So yung ating pong paggalang, yan, so pagtanggap doon sa nagdadala ng mabuting balita, ay yung paggalang pagtanggap po natin mismo kay Jesus Christ. At gagawin po natin ito, hindi po dahil doon sa tao na nangangarap kung sino ba siya, ano ba yung natapos niya, ano ba yung background niya, hindi po yun. Kundi dahil po siya ay sinugo ng Panginoon para ipangaral yung mabuting balita. So nabanggit po natin kanina, mismong yung salita na ipinapahayag, yung gospel, ay may authority. Yan. So yung pong salita ng Diyos. Yan. So may authority po ito, yung scripture, yung natala po, yung nasa Bible. May authority po ito dahil ito po ay mula sa Diyos. Sabi sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan. So, the Holy Scripture. Yan. So, bagamat ang sumulat po nito ay mga tao, pero ito po ay sa inspiration of the Holy Spirit. So, sabi nga rito, kinasihan ng Diyos. So, hindi po yun basta nasulat. Yan. So, kapangyarihan pa rin po, sa kilos pa rin po ng banal na Espiritu. So, para po tayo po makaalam ng katotohanan, matama yung ating pong pamumuhay, pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, iyan po yung Holy Scripture. Yan. Kaya hindi po siya basta tinta lang o nalimbag na sulat o mga salita. Iyan po ay salita ng Diyos. Kinasihan ng Diyos. At dapat po, dapat ang ipinapangaral po ay ang salita ng Diyos. Yan. So, ibig sabihin po, hindi po opinion ng tao. Hindi po yung haka-haka. Yan. O yung iniisip lang natin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Yan. So dapat po ang ituturo, ipangangaral ay ang salita ng Diyos. Yan. O yung gospel po, yung mabuting balita. Yan. So hindi lang po yung halimbawa po, magkukwento yung isang nangangaral, nagtuturo, anecdote. Yan. So bagamat minsan po nakakatulong po iyan. Yan. So para siguro maliwanagan sa paglalarawan, paghahalintulad. Pero sabi po ni Pablo, ang dapat na ipangaral ang salita ng Diyos. Yan. Kasi kung sa dami po ng mga kwento, sa dami ng mga anecdote, yan, ay natabunan na yung salita ng Diyos. Hindi na po yan pagdadala ng mabuting balita. Yan. So hindi na po yan yung gospel. So dapat po ang pagsikapan na ipangaral, napapanahon man o hindi, ay yung salita ng Diyos.
Yan. At ito nga po ay naisulat. At kung bubuodin nga po natin, sabi ni Juan, ang mga natala rito ay sinulat upang kayo sumampalatayang si Jesus, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. So yun po yung laman, dapat, yung purpose nung gospel, nung salita ng Diyos. Ang tao makakilala kay Jesus Christ. At kung tayo po, nire-recognize po natin yung authority ng salita ng Diyos na ipinapangaral, yung Word of God, yan, yung Gospel, yung Holy Scripture. Nire-recognize po natin yung authority ng Diyos. Sabi sa mga taga-Thessalonica, 1 Thessalonica 2:13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Amen? So yung mga tumatanggap ng authority ng Holy Scripture, ng Word of God, yan, na hindi po ito inaari na karaniwang aklat lang o libro, kundi yung Biblia po ay salita ng Diyos. Yan. Nandun po yung ang kinikilala o yung tinatanggap ay ang mismong Diyos. Yan. Sabi po sa mga taga-Thessalonica, nung ipinangaral sa kanila yung salita, tinanggap nila ito na ito hindi mula sa tao, kundi tunay na salita ng Diyos. Yan. At doon po, nagkaroon ng bisa yung salita ng Diyos. Yan. Kasi nga po, hindi naman lahat din ng nakapakinig ng salita ng Diyos na pagpala po nito. Bakit? Dahil hindi po kinilala, hindi tinanggap. Hindi po nila inisip na ito ay talagang salita ng Diyos o mula sa Diyos. Inisip lang nila na ito ay mula doon sa tao na nangangaral. Hindi po. Kung ito po ay salita ng Diyos based on the Holy Scripture at ang ipinapahayag ay si Jesus Christ, ito po ay tunay na salita ng Diyos. At kung tatanggapin po ito, sabi po, ang bisa po na ito makikita sa buhay ng mga sumasampalataya. Amen? So kung ibig nga po natin na maranasan, sabi yung mga pangako. Kasi yung Bible din po, punong-puno ng pangako ng Diyos. Dapat po, hindi lang mapakinggan natin, kundi yung pangako upang maging kaloob, dapat panaligan. So ano po ipapanaligan po natin? Na ito pong tinatanggap po natin na mga salita ay salita, tunay na salita ng Diyos. Ayan. So yan po yung authority of the Holy Scripture, ng salita po ng Diyos, ang dapat ipangaral. Yan. At yung authority naman po ni Jesus Christ. Yan. So kung babalikan po natin nung ang Panginoon po ay nandito pa sa lupa, yan. So paano nga po ba nangaral ang Panginoon? So hindi lang po siya mabuting guro, yan, or good teacher. Yan. So kulang po kung iyon lang po yung pagkakilala natin kay Jesus Christ. So mali po yon. Ang Panginoon po nangaral with authority as the Son of the living God. Bilang anak ng Diyos. Yan. So may kapangyarihan, may authority po yung pangangaral pagtuturo ni Jesus Christ. Yan. Sabi po sa Marcos 1:21-22, nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Amen. So paano po ba magturo yung mga tagapagturo ng kautusan? So yung mga eskriba, Saduceo, Pariseo, yung mga tagapagturo ng kautusan nung panahon po ni Jesus Christ. So sila po, pag nagtuturo po sila, so they will cite another authority. So ibig sabihin po, yung hindi sa kanila. Yan. So halimbawa, babanggitin po nila yung ayon sa mga propeta, sinulot ng mga propeta. Halimbawa po, nung si Herodes, ayan, so tinanong po sila, saan ba isisilang yung Kristo, ayan, yung magiging hari ng mga Hudyo? Binanggit nila sa Jerusalem ayon sa mga sinulat ng mga propeta. Yan. So yung mga tagapagturo ng kautusan, they didn't
preach with authority. At yun po, nakita po ng mga tao na nakapakinig kay Jesus Christ, yung kaibahan. Ang Panginoon po, nung nangangaral, nagtuturo, nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Yan. At maari pong makita rin po natin yung similarity nung pagtuturo po ngayon. Halimbawa, yung mga guro, kaguruan, mga professor sa mga universidad, sa mga kolehiyo. Yung pagtuturo din namin, halimbawa, ay nagsasite po kami ng ibang authority. So kung halimbawa po, hindi po kami yung expert to sa particular field na tinuturo po namin. So maari pa rin namin ituro, pero base na doon sa ibang authority. So, ibig sabihin, hindi kami yung authority. Unless yung tagapagturo ay talagang bihasa doon sa larangan po na iyon. Halimbawa, marami na po siyang naisulat, nagawang mga pag-aaral, maaring authority po siya. So, he can speak with authority sa isang subject. Yan. At may kanya-kanya nga pong expertise, field of expertise, yung mga tagapagturo. Yan. So pero karamihan po we cite authority. Halimbawa sa pagsusulat po ng mga research. So babanggitin doon according to another researcher ano yung kinalabasan ng kanilang mga pag-aaral. So ibig sabihin hindi talaga sa kanya yung authority. So ibang authority yung nire-recognize. Yan. So pero iba po yung pangaral ni Jesus Christ, pagtuturo ni Jesus Christ. So he preach with authority. Yan. At when someone preach with authority, yan, at lalo na po sa pangaral ng salita ng Diyos, iba po yung dating nito doon sa tagapakinig, sa tatanggap ng mensahe mula sa Diyos. So, halimbawa po, ang Panginoon, nung siya po ay muling nabuhay, yan, so nagpakita po siya sa mga alagad. So, una, hindi po siya nakilala ng mga alagad. Nakasama po nila sa paglakad ang Panginoon at nagtataka nga po sila kasi nung pumunta sila sa libingan, hindi nila nakita yung labi ng Panginoon. At ang Panginoon po, kahit hindi siya nakilala ng mga alagad, eh tinuruan po niya. Yan. So, pinaliwanag po niya yung mga nasulat, yan, ng mga propeta, hanggang mula kay Moises hanggang sa kapanahonan po nila. At ano po yung nangyari doon sa mga nakasama po ng Panginoon na naglalakad papuntang Emmaus? Sabi sa Lucas 24:32, nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. Yan. So itinutukoy po nila si Jesus Christ. Yan. So, kasi kalaunan nalaman po nila nireveal po sa kanila ng Panginoon kung sino siya. Yan. At doon nila na-realize. Kaya pala iba yung pakiramdam nila, iba yung dating sa kanila nung itinuturo sa kanila nung tao po na ito. Ito po pala mismo si Jesus Christ. Amen. Yan. At sabi po sa verse 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Amen. So when Jesus Christ teach them what was written, yan. So yung the Holy Scripture, yung mga natala, nasulat, nabuksan yung isip po nila. Yan. Naunawaan po nila yung sinasabi ng kasulatan. Yan. So sa karanasan ko rin po, bago po ako nakapakinig ng mabuting balita, ng gospel, yan. So nagbabasa rin po ako ng Bible. Naaaliw po ako kasi sa mga binabanggit po doon, yung kasaysayan po ni David, ni Jose. Yan. So pero nung una, ang pagkaalam ko lang din po, ayun ay parang karaniwang aklat lang din. Yan. So hindi salita ng Diyos. Pero nung ako po ay nakapakinig at nalaman ko who Jesus is, sino po yung ipinapangaral ng mabuting balita. Amen. So nabuksan po yung isipan ko na ito po palang laman ng Bible, hindi lang basta mga kwento, ang kasaysayan. Ito po pala ay salita ng Diyos. Amen. Kaya po napakahalaga yung pangaral with authority. At yung authority nga po in Jesus' name.
Yan. So, kung pakikinggan nga po natin kung paano nangaral ang Panginoon, so iba yung way he preach. Yan. So, halimbawa po dito sa Mateo 5:21 to 22, narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Amen. So yung pagtunan po natin dito is how or the way Jesus teach and preach. Yan. Sabi po niya, ay yung choice of words po niya dito, sabi, ngunit sinabi ko naman sa inyo. Yan. So, he preached with authority. Yan. So, from him, yun yung pagpapahayag po nung itinuturo po niya. Yan. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo. Yan. So, yan po yung kaibahan ng pangangaral na with authority. Yan. Tuloy po natin, sabi, ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Okay? So ito po pinahayag ng Panginoon with authority na talagang mangyayari. Amen? At yung sabi nga po niya sinasabi ko sa inyo. Ganun din po sa verse 27 to 28, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Yan. So yung issue po sa adultery, yan. So ngayon po pinag-usapan din yung tungkol sa divorce. Yan. So sino po yung dapat na kilalanin po natin na authority? Maging sa bagay po na yan. So yung salita ng Diyos. Yan. So yung word of God. At ito nga po yung pinahayag ng Panginoon tungkol sa adultery. Yan. At anong ipinahayag po niya ito, he he teach it with authority. Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo. Yan. So yan po yung way, makita po natin yung kaibahan nung nangangaral with authority. So hindi po opinion lang, hindi sa tingin lang o sa palagay lang o sa tingin ko lang, ganito yon, hindi. Dapat po sa pangaral ng salita ng Diyos, we preach with authority and the authority is in Jesus' name. Yan. At yung mga tao nga po na nakapakinig sa turo po niya, nakita po nila yung kaibahan. Yan, sabi sa Marcos 1:22, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Yan, sabi rin sa Mateo 7:28 to 29, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katuroang ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Yan. So, isa po na halimbawa ng pagtanggap ng authority, pagkilala sa authority. Yan. So, makita po natin nung minsan, may pinagaling po si Jesus Christ na isang alipin ng kapitan. Yan. So, ito pong kapitan po na ito, so may malasakit po siya doon sa kanyang alipin. So, pinapunta po niya ang kanyang mga kaibigan kay Jesus Christ para hilingin sa kanya na yung kanyang alipin ay pagalingin. Yan. So, sabi sa Lucas 7:6 to 9, sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito. Yan. So tingnan po natin how we should accept authority. So itong kapitan po na ito, naunawaan po niya kung ano yung ibig sabihin ng authority. Kasi sa military nga, may ganyan din may hierarchy, may mas nakatataas na yung namumuno. So yung kapitan, bukod sa alam po niya yung authority sa military, nirecognize din po niya yung authority na nakay Jesus Christ. Yan. So nung pinapunta nga po niya kaibigan, papunta na po sila, pupuntahan po na sana nila yung kapitan. Pero nung nabalitaan ng kapitan na papunta sila Jesus Christ, ano po yung pinasabi niya? So sila ay
Sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Yan. So, naunawaan nung kapitan yung authority kasi nga sa kanila ganun din May nakatataas sa kanya at siya rin mismo may pinangangasiwaan, may mga kawal siya. Pag sinabi niya sa kawal niya, ginagawa nila dahil tinatanggap yung authority nung kapitan. Yan. Yung kapitan din siguro nire-recognize niya, tinatanggap niya yung authority ng nakatataas sa kanya. At ganun din, tinatanggap niya yung authority ni Jesus Christ. At ang sabi ng kapitan, hindi ako karapat-dapat. Hindi niyo na po ako kailangang puntahan. Hindi ako karapat-dapat. Ipasabi na lang ninyo, gagaling na yung aking alipin. Yan. At paano po natin malalaman na tama po yung sinabi na to ng kapitan na ito nga yung dapat. Yan. So, nirecognize po yun ni Jesus Christ. So, may validation ng Panginoon. Sabi niya, namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Amen. So, pinuri ng Panginoon yung pananampalataya ng kapitan. Amen. So, ibig sabihin, napakalaki ng pananampalataya. Nirecognize niya yung authority na nakay Jesus Christ. Ipasabi lang niya. At ganoon din po yung sa panahon po natin, yung mga nagdadala ng mabuting balita. So hindi po sila nangangaral on their own. Ito po ay dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po yung in Jesus' name. Yan. So yung authority to preach the gospel is in Jesus' name. Yan. At ang mga tao nga po, nung narinig po yung pangaral ni Jesus Christ, yan, yung mga nakakilala sa kanya, ayaw tumanggap sa kanya. Hindi ba, anak lang to ng isang karpentero. Yan. So, ang iba-iba po yung sinasabi po nila, ayaw nilang tanggapin yung authority ni Jesus Christ. So, tinatanong sila ng mga tagapagturo ng kautusan, kanino bang authority yung pangangaral mo? Sabi sa 1:12:49-50, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsuko sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Yan. So yan po yung sinabi po ni Jesus Christ. Amen? So yung pinasasabi ng Ama, yun po yung ipinahayag niya. Yan. Dahil nga po ang Panginoon sinugo ng Ama. Yan. So napakalaga po. We recognize authority. Kilalanin po natin yung authority of the Holy Scripture na ito po ay salita ng Diyos. Tingnan din po natin kung ang ipinapangaral ay si Jesus Christ, yung mabuting balita, yung authority is in Jesus' name. Yan. At yung panalangin nga ni Pablo, sabi niya sa mga taga-Epeso 1:18-21, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Amen? So hindi po basta salita lang. Yan. Hindi po basta kwento lang pag kami pumunta po sa inyo para po magdala ng mabuting balita. Yan. So pagka po nag-invite po sa inyo sa Bible study, sa fellowship, sa gawain po ng Panginoon, hindi po ito sa tao. Ito po ay kagandahang loob ng Diyos para po sa atin. Para po tayo ay makasumpong ng katotohanan at maligtas
magkaroon ng buhay sa pamagitan ni Jesus Christ. Yan, tuloy po natin sabi sa Epeso, ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Amen? At yan po yung authority in preaching the gospel. In Jesus' name. So the name above all names. Sabi po rito, above sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, kapamunuan, maging sa kalangitan. Sabi, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Amen. At yung authority po na ito, yan, so ibinigay po niya sa kanyang mga alagad nung sila po ay ipinahayo ng Panginoon. Yan, sabi niya sa Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan. So yung kausap po dito ni Jesus Christ, yung kanyang mga alagad. Yan. So bago po siya umakyat sa langit, so they were commissioned to preach the gospel. Ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan. Yan. So gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao, bautisman sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, turuan ng lahat ng ipinag-utos ni Jesus Christ, at nandun po yung pangako na sila'y sasamahan hanggang sa katapusan ng panahon. At ito na po ay in the person of the Holy Spirit. Yan, yung banal na Espiritu na ipinangako ng Ama, yan. Ito po yung pumapatnubay doon sa mga alagad sa kanilang paghahayo, pangaral. Yan, kaya nagmanifest po ito sa buhay ng mga alagad. Yan, so nung sila po ay humayo. So halimbawa po si Felipe, sabi sa mga gawa 8:5 and 12, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Yan. So yung mga alagad humayo. Yan. Pinangaral yung magandang balita o mabuting balita. Yan, yung komisyon. Yung gawing alagad ni Kristo, yung mga tao, bautismuhan, yan, turuan. So ginawa po yun ng mga alagad. Yan. At maging po nung kinomission po ng Panginoon si Pablo, yan, na mangaral para sa mga hintil. Yan. So ito rin po ay sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Yan. So bagamat bago po nakakilala si Pablo, noon po ay mas kilala po siya na Saulo, siya po ay mahigpit na taga-usig ng iglesia. Yan. At pumunta nga po siya para ipadakip yung mga Kristiyano. Ngunit nangusap po sa daan po sa Damascus, nangusap po sa kanya ang Panginoon. Yan. At sinabi ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Sino po kayo, Panginoon? At nagpakilala po sa kanya si Jesus Christ. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Yan. Tapos po pinapunta po si Pablo kay Ananias, so isa pong mananampalataya. Pinasabi naman po ng Panginoon kay Ananias na pupunta nga si Pablo. Yan, nagtataka po si Ananias kasi alam po niya na itong si Saulo o Pablo ay mahigpit na taga-usig ng iglesia. Yan. Pero ipinaliwanag po sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa mga gawa 9:15-22, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Yan. Kaya sumunod naman po si Ananias. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita
at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Yan. So kasi po nung na-encounter po ni Jesus Christ nung na-encounter ni Saulo si Jesus Christ nung siya po sa daan ng patungong Damasco, nagliwanag po, nabulag si Saulo. Yan. Pero ni-restore po ng Panginoon yung kanyang paningin. Yan. So, ang instrumento nga po, si Ananias, muli pong nakakita si Saulo. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. So, ibig sabihin, tinanggap po niya yung pinagkatiwala po sa kanya ng Panginoon. Kinilala po niya si Jesus Christ. Yan. At pagkatapos po nito, ano yung ginawa ni Saulo? Nung siya po ay mabautismohan, nakakilala sa Panginoon, sabi sa mga sumunod, si Saulo ay ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. So nung na-convert po si Saulo o si Pablo, nangaral po siya. Ipinahayag po niya who Jesus is, na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. So nagtaka rin sila eh. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapo sa mga punong pari? Yan kasi humingi pa po ng authority si Saulo doon sa punong pari para ipadakip yung mga Kristiyano. Yan, pero dahil nga po na-encounter po niya si Jesus Christ, nakakilala po siya sa Panginoon, nagbago si Saulo, naging si Pablo. At ipinangaral po niya who Jesus is. Yan. At kahit na po nagtataka yung mga tao, yan, nagpatuloy pa rin po sa pagpapahayag ng mabuting balita si Saulo. Sabi sa verse 22, ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Amen. So yung mga alagad, si Pablo, sila Pedro, sila Felipe, so they also preach with authority. But in whose authority? In Jesus' name. Yan. So kaya po si Saulo o si Pablo nakapangalan ng may kapangyarihan, yan, dahil po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Efeso 2:17-20, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Yan. So bagamat sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang sinabi niya ang nangaral ay si Jesus Christ, pero ito po ay sa authority na ni Jesus Christ. So yung nangaral na talaga dito sa mga hintil ay mga alagad na. Yan. So kasama si Pablo, sila Bernabe, yan. So kasi po, ang Panginoon po dito sa lupa, nangaral lang po siya doon sa mga Hudyo. Yan. At maging yung mga alagad sabi nga bago, wag mo na kayong alis doon sa Jerusalem. Yan. Tapos sabi, yung kapatawaran at pagsisisi at kapatawan ng kasalanan sa kanyang pangalan, ipangaral mula doon sa Jerusalem. Yan. So pero, dahil nga po ipinahayag ng Panginoon, yan, so sa mga alagad, kay Pedro, kanila Pablo, na yung kagandahang loob ng Panginoon ay para sa lahat. Yung gospel ay para sa lahat. So nangaral na rin po sila sa mga hentil. Yan. Kaya yung ipinangaral yung magandang balita ng kapayapaan, so ang humayo na po rito nangaral ay sila Pablo, sila Juan, sila Pedro. Yan, sabi, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamagitan ng iisang Espiritu. Yan. So yung kapahayagan po, yung mabuting balita, magandang balita, ni-reveal, ito po ay para sa lahat. Bagamat may panahong ito po ay nalihim, yan, so kasalooban na rin po ng Diyos, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, so ipinahayag po sa atin. Yan.
So paano naman po sa panahon po natin na wala na yung mga alagad, yung original na kasakasama ni Jesus Christ. So pag sinabi pong mga alagad o apostol, yung kasama na nasaksihan yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. At yung sa kaso nga ni Pablo o ni Saulo ay yung pinagpakitaan ng Panginoon. Yan. So sa panahon po natin, yan. So yung nagpapatuloy pa rin po yung pangaral ng mabuting balita, yung gospel. Amen. So sa pamagitan na po ng mga tumanggap sa turo ng mga apostol. Amen. So kasama na po yung turo ni Pablo dahil si Pablo din po ay kinikilalang apostol. So mismo ang Panginoon yung nagtalaga sa kanila na maging apostol. Yan, yung 11 na kasama po niya at si Pablo, tinalaga po ni Jesus Christ. Yan. So sa panahon po natin, nagpapatuloy po yung pangaral ng mabuting balita sa pamagitan na ng mga tumanggap sa turo ng mga apostol. Yan. Sabi po sa Efeso 2:17-20, sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Amen. So yung mga tumanggap po ng mabuting balita, kabilang na rin, mga kababayan na rin ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. So yung tumanggap who Jesus is, that Jesus is the Savior, the Son of the living God. Yan. So napabilang po tayo sa sambahayan ng Diyos at naging kababayan ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nagpapatuloy po sa atin yung pangaral ng mabuting balita. So kahit wala na po yung mga apostol, yung mga unang alagad, nagpapatuloy po yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan. Sabi sa Colossus 1:27-28, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil, na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kalulhatian ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Amen. So kaya po nagpapatuloy po yung pangaral ng mabuting balita. So we preach the gospel so people may know who Jesus is. And when we preach sa aming pagtuturo, sa aming pangaral, we preach with authority in Jesus' name. Amen. So hindi po sagaan ng sarili po namin. So hindi po yung tao na nangangaral, hindi po yung pastor, guro, yung mga ngaral. So we preach in the authority of the name of Jesus. Amen. Na ang tao makaalam ng katotohanan, mapagpala po ng salita ng Diyos. Amen. At kung ito po ay tatanggapin po natin, so nandun po yung kilos ng Panginoon, yung kilos ng banal na Espiritu. Maranasan po natin yung pagbabago ng buhay, yung pagtutuwid ng Panginoon, yung pagbabago po ng ating buong katauhan. Kaya po, wag po tayong mag-atubili. So, pinahayag na po sa atin yung kagandahang loob ng Diyos para na sa lahat. Amen. So, binuksan po ng Panginoon. Yan. So, yung tabing na lagusan ng pagpapala, binuksan na po sa pamagitan ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Kaya tayo po, sabi, wag na kayong mag-atubiling lumapit sa mahabaging trono ng Diyos at masumpungan niyo yung kalinga sa panahong kailangan niyo ito. So let us receive the gospel, the good news. And this is none other than Jesus Christ, given by the Father. So us to be saved and receive eternal life. Amen. At kung ito po ay unang pagkakataon nyo na nakapakinig ng mensahe na ito, samahan niyo po ako sa pananalangin. Ariin niyo po yung panalangin na ito ay sa inyo. Glory to you, Lord. Praise you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming pong napakinggan.
Ama, kayo po yung nakakasaliksik ng puso ng bawat isa. Alam niyo po yung laman ng puso po namin. At ayon din po sa inyong salita, yung puso ang inyong tinitingnan. At sinusuko po namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Maari pong mahabang panahon, Panginoon, na hindi po namin pinahalagahan yung mga salita, yung mensahe na nagmumula sa inyo, Panginoon, at inari lamang po namin na ito ay sa tao. Ngunit sa lahat, Panginoon, dahil pinakita niyo po na ito po yung salita ng katotohanan, yung salita na may kapangyarihan, ito yung salita na nagbabago ng buhay. At sa inyo po namin ito ay sinusuko, Panginoon, at tinatanggap po namin si Jesus bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos, at at inaari po namin na sa pamamagitan po na ito, kami po ay tatanggap ng buhay sa pamamagitan niya. Kayo po ang patuloy na kumilos sa amin, magpaunawa pa ng mga salita na aming napakinggan. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu. Dalangin po namin na kami ay inyong puspusin ng inyong banal na espiritu at makalakad po kami ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong kabanalan. Salamat po, Ama. Minsan pa, lahat po ng papuri, pasalamat ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. In Jesus' name. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship. 6 to 8 p.m. po. At meron din po tayong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At meron din po tayong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. At meron din po 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At dahil una tayong inibig ng ating Panginoong Hesus, kaya one in love, one in Christ. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghahayo. Amen! God bless!